Tumaas ang demand ng mga Pilipinong nurse sa ibang bansa, partikular sa Amerika. Marami rin daw kasing nagbukas na oportunidad doon matapos mag-resign at mag-retire ang mga nurse noong pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Maagang pumila ang mga aplikanteng ito sa isang recruitment agency sa New Manila, Quezon City. Lahat sila nagbabaka sakaling maging nurse sa Amerika. Gaya ni Armandita na 20 taon ng nurse dito sa Pilipinas. Susubukan naman daw niyang ibang bansa para sa mas malaking kita. Kasi here, kapag private ka, ang liit talaga, underpaid ka. But when you go to US, mas malaki talaga. You'll earn more. Si Jemel, dumayo pa mula Pangasinan para mag-apply. Alam natin ang sahod dito sabihin na natin na it's not enough. Kailangan talaga natin kumita ng mas malaki. Ngayon naman na tumataas na yung mga bilihin, mas mahirap na naman. Ayon sa Filipino Nurses United, higit 30,000 pesos ang entry-level salary ng mga nurse kada buwan sa mga pampublikong ospital dito sa bansa. Mas mababa pa riyan yung mga nasa private hospitals na 13,000 hanggang 15,000 pesos ang buwan ng sahod. Pero sa Amerika, kayang kumita ng Pinoy nurse ng 3 milyon hanggang 5 milyong piso kada taon o higit 250,000 pesos kada buwan depende sa experience at specialization. Sakto namang in-demand ngayon ang Filipino nurses sa iba't ibang bansa lalo na sa Amerika. Kailangan daw doon ng mga nurse dahil marami ang umalis o di kaya nag-retire mula nang pumutok ang COVID-19 pandemic. Idagdag pa ang tumatandang populasyon ng US. As they live longer and their health care gets worse towards the end of their life, that is what is creating the demand for more and more nurses. Mas pinipili rin daw ng mga ospital sa Amerika ang mga Pilipinong nurse. They love Filipino nurses, that they had a great experience. They will tell you that the Filipino nurses are top of the top. So the hospitals, American hospitals, recognize that. Pero sa paghahanap ng mas magandang oportunidad, nagkukulang naman ang bilang ng mga health workers sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health, kulang tayo ng halos 200,000 health workers, kasama na ang mga nurse. Ang nakakatakot na mangyayari sa healthcare system natin ay yung pagko-collapse. Lalong paglala ng ating mga sakit, pagtaas ng bilang ng mga namamatay kasi hindi agad nalalapatan ng lunas. Batid naman daw ito ng gobyerno. Pinag-aaralan na raw nila kung paano mapapabuti ang sahod at benepisyo ng mga health workers sa bansa. Maraming tayong mga nababalitaan na willing naman sila to accept a particular salary grade basta malapit sa pamilya or basta nasa syudad. Ganyan yung mga ating inaaral para sila ay ating mapanatili sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.